Yo, what's up guys? Magkakaroon ng investigasyon ang NBA sa Milwaukee Bucks sa contract ni Gary Trent Jr. Yung kanyang 4-year, 64 million contract dahil nag-expose ito ng malaking red flag. Kasi kayo din naman siguro nagulat nung in-announce to eh. Nag-content rin tayo dito na mapapatanong ka rin talaga eh kung bakit ang laki. Sinabi ko na lang, ang galing ng agent niya kung ganun kasi after a bad season, bibigyan ka ng ganitong contract. Tsaka post Giannis era. Why would you give him that, 'di ba? Tsaka bakit nung naghihingi si Giannis ng tulong is hindi makapagbigay ng mga quality role players, mga another star. E di sana hindi pa umalis, 'di ba? Kung kaya naman pala magbigay ng ganyang pera. So, ang dahilan nga ngayon is dahil nag-take ito ng massive pay cut way back 2024. Nag-sign siya ng 1 year, 2.6 million veteran minimum deal. Then, signed a short 2-year extension. Tapos, dinecline niya yung kanyang player option. Tapos, eto na, yung kanyang 64 million fully guaranteed bag. Buti sana kung non-guaranteed, diba? Magigets pa ng mga tao. Pero, imaginein mo, veteran minimum ka. Tapos, 8 points per game ka last season. Tapos, babayaran ka ng ganyan. Something fishy para sa NBA. So, ang suspetsya ng NBA is merong handshake agreement na nangyari years ago kaya pumirma lang ito ng minimum deal. Pinangakuan na bibigyan siya ng malaking contract once na may umalis na malaking player. Kaso sa NBA, violation ito called collective bargaining rules. Grabe talaga sa NBA, no? Sinisilip yung mga ganyan. Sa liga kaya natin na talamak. Easy peasy lang na umaandar, diba? Ayun, for Gary Trent, naging suspicious kasi tong contract dahil, yun nga, 8 points per game, shooting 38% from the field last season. Siguro kung mga 15 to 18 points per game, hindi ito masisilip ng NBA. Kasi, walang front office na nasa tamang pag-iisip ang magbibigay ng 16 million per year sa isang role player tapos galing sa worst statistical season of his career. So, ang pwedeng maging multa ng Bucks is pareho kay Joe Smith before, yung kanyang secret deal. So, nawala sa Wolves ang 5 first round draft picks. Putya, ang sakit niyan kasi trade mo nga si Giannis for that tapos mawawala. Aray ko po. Next, syempre, wala pa nga ning balita kay LeBron. May World Cup pa kasi. Lunes pa yung final. So, baka Martes mag-announce no? Pero kasi so Commissioner Adam Silver is kinall out na si LeBron in public na magkaroon na ng desisyon kasi nako-hostage nga yung NBA office. Hindi daw sila makagalaw hanggat wala pa siyang desisyon. Kasi syempre, apektado ang TV schedule. Kahit 41 na yan si LeBron, malaki pa rin yung income sa liga kaya ayun, sa mga advertisers kasi nagrereklamo nga daw yung mga TV companies ngayon. Tapos syempre, kasama dapat siya sa Christmas Day game. Hindi makagawa ng schedule yung office tsaka yung opening week. Wala pa kasi ima-match up nga yan sa magandang panoorin. Nakaka-apekto rin si LeBron sa mga front office sa pagkuha ng ibang free agents. Tingnan nyo na lang yung Warriors. Halos walang move. Yung Lakers, banat lang ng banat kasi hindi naman sa kanila si LeBron. So, nade-delay yung mga secondary roster moves. Dapat nga, ngayon, marami ng announcement sa mga free agents. Pero eto, nakaano tayo kung ano-ano lang muna yung nako-content natin, 'di ba? Pero ayun, sana Wizards talaga para makuha ko na yung pang-inom namin dito. Last amatch ko kasi nilagyan ko ng ticket yung LeBron to Wizards. So, yung iba, sinasabi, ang unfair naman daw ni Kume na i-pressure ang player. Pero ang reality kasi ng modern NBA is nag-ooperate on a business first at nasasaktan yung schedule release, ticket sales, arena bookings, and corporate sponsorship. So, lahat ng 30 markets yon. Pero, kayo ba, anong tingin nyo sa mahabang drama ni LeBron James na nakaka-apekto sa liga? Next, absolute mess ngayon ang Detroit Pistons at sa Jalen Duren. And gusto niyang umalis ng franchise kasi fed up nga ito sa naging negotiation ng both parties sa kanyang contract extension. Naging All-NBA third team nga ito. Dominant yung regular season. 19.5 points, 10.5 rebounds per game. And naging eligible naman ito for a Supermax contract extension. At ito nga yung kanyang dine-demand.
Pero alanganin ang franchise na ibigay sa isang batang unproven big man ang 5-year, 239 million. Kasi nga sa kanyang pinakitang postseason, 10.2 points per game at laglag sa East Semifinals. Kahit sino naman sigurong front office is maaalangang ibigay yung contract na ganyan kung ganun yung pinakitang performance eh. Kahit normal sigurong fan, magtataka eh. Yung franchise pa naman is gumawa ng magagandang cost-cutting moves. Clear nila yung payroll nila Caris LeVert, Isaiah Stewart, at Marcus Sasser para magkaroon pa ng financial flexibility. May offer pa rin naman yung Pistons 35 million per year. Pero ang gusto kasi niya, mga 45 to 50 million per year. Grabe nga yun para sa 10 points per game na playoff performance. Ano yun? 2 million kada isang puntos. May mga interesadong teams naman like Kings, yung Lakers out of the picture na kasi nakuha ni si Kester. Pero takot rin yung Sacramento na mawala ng asset para sa kanya kasi nga restricted free agent to kaya need ng sign and trade. So, ang kailangan mangyari is Duren needs to swallow his pride at ma-realize na yung Pistons actually cleared some space to pay him fairly. Sign a long-term deal bago masira yung kanyang image na tayo-tayo pa lang naman yung nakakalam. Secret lang. Next, para sa LA Lakers, naghahanap pa sila ng perimeter defensive upgrades and nakatingin sila ngayon kay Matisse Thybulle. This rumor makes a ton of sense from a basketball standpoint kahit medyo complicated ang financial path para makuha siya kasi he's one of the most elite, disruptive wing defenders in the NBA lalo kung healthy. 2-time all-defensive second team, nag-average ng 2.1 steals per game in the past 2 seasons with the Blazers. Downside lang talaga yung offensive production niya, 5 points and 1 assist per game. Hindi din nagde-develop yung kanyang outside shooting para makompromise yung spacing though. On some occasion, nakaka-hit siya. Meron mga siyang 5 3 points in 1 game. So, gamble lang to for the Lakers kung anong offer yung mabibigay nila kay Thybulle dahil nga sa cap space. So, free agent ito from a offer na 11 million per year. Pero, ang problema ngayon ng Lakers is yung roster spot. Pag pinasok siya, is magiging 16 man sila and kailangan mag-cut ng player. Maybe trade someone for a second round draft pick. And naiisip nyo ba yung naiisip ko na parang next move nila? Maybe, yun nga, totoo yung rumor about Bronny James na he will be traded. Kasi, ayun, pwedeng draft pick yung kapalit ni Bronny. And the Lakers don't really need him after umalis ng kanyang tatay. Kasi kahit sabihin natin walang opensa yan si Thybulle, grabe yung defense. Tsaka no need naman ng super offense kung may Luka at Austin Reeves ka. Kumbaga, yung mag-feel lang ng mga roles sa team. Tataas pa yung defensive ceiling ng Lakers kung sakali. Kayo ba? Anong tingin nyo sa mga balitang ito? And kayo ba Lakers fans? Do you want Thybulle in your roster? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.